Thank you, Irish, for that powerful, powerful singing. Magandang umaga po uli, mga kapatid. Happy Resurrection Sunday. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ako po ay nag-aanyaya sa aklat po ng John chapter 11. The joy of the resurrection. John chapter 11 verses 25 to 27. Samahan niyo po ako, basahin po natin from the screen. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied, I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Panginoon, salamat po sa napakagandang mga awitin na nagbe-bless sa amin, nag-i-inspire sa amin, Panginoon, to search more, to look for more of deeper experience with God. Alam namin, Panginoon, na kasama ka namin today. Alam namin, Panginoon, na Ikaw po, Panginoon, ang siyang nagbubukas ng aming isip at puso sa iyong mga salita. So please, God in heaven, bless us with your words today. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Alam niyo po ba na tatlong major monotheistic religions ang nagse-celebrate ngayon pong panahon ng Holy Week. Kahapon po, the whole week actually ay sineselebrate ng mga Hudyo yung tinatawag na Passover. Ano po ba yung Passover? Ito po ay pag-alaala nila sa kung saan ay nilagpasan ng Panginoon yung lahat ng mga bahay ng mga Israelites in Egypt, if you remember. God sent an angel of death and killed all of the firstborn in Egypt, except sa mga bahay ng mga Israelites. Why? Sapagkat inutusan ng Panginoon si Moses na ang lahat ng Israelites ay maglagay ng dugo ng tupa doon sa hamba ng kanilang mga pintuan, at pag nakita ng angel of death yung dugo sa hamba ng mga pintuan, the angel of death will pass over. Kaya po merong Passover. Yun po'y sineselebrate ng mga Hudyo even today. And the blood na nakapahid sa mga hamba ng kanilang pintuan ay sumisimbolo sa pagdating ng Messiah. Yun lang po nakakalungkot. Hanggang ngayon, hindi pa rin tinatanggap ng mga Hudyo si Kristo bilang kanilang Messiah. Si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Even though sila ang chosen people of God, the Israelites. Isa pa hong nagse-celebrate ng special day this month actually is ang mga Islam, ang mga Muslim, Ramadan. Bakit po sila sabay-sabay? Sapagkat ang kanila pong sinusundan ay lunar calendar. So titingnan po nila yung posisyon ng buwan. Kaya po napansin niyo minsan ang Holy Week nasa April, minsan nasa March. Iba-iba. Bakit nga ba iba-iba, hindi fixed? Kamukha halimbawa ng Christmas, December 25, fixed. Bakit ang Holy Week minsan maaga, minsan late? Sapagkat ang sinusundan po nila dyan ay yung lunar calendars, the position of the moon. So nagkataon po na ngayon ay celebration din ng Holy Month of Ramadan. Ito po yung isang buwan na sila po ay nagpa-fasting. Lahat ng mga Muslim all over the world, sila po ay nagpa-fasting. Hindi po kumakain ng solid food the whole day. Sa paglubog ng araw, doon po sila kumakain. Paglubog ng araw. Nakaka-challenge lang pong tingnan ang mga Muslim minsan. Kamukha po yung nasa dyaryo ngayon, may mga Muslim na nagtatrabaho, nagdi-deliver, nagtatrabaho sila, pero pag narinig nila yung call to prayer, kahit po sila nasa gitna ng kalsada o nasa kung anong trabaho, they stop. Alam po yan ni Perry sa Oman,
They stop everything they do, they drop, and they pray 5 times a day. 5 times a day. Now, may kasamang fasting. Habang may araw, hindi sila kumakain. Kaya nga po, nakakalungkot lang na yung mga Kristiyano minsan, parang hindi masyado nang malalim ang ating celebration ng Holy Week. Parang hindi nakasinglalim nung araw. Sabi ko nga po doon sa mga anak ko, nung kami bata pa, talagang napaka-special sa amin ang Holy Week. Napaka-special po sa amin yan. Holy Week. And yet, some people nowadays, ang Holy Week ay panahon ng outing, panahon ng gala, panahon ng gimmick. Hindi po panahon ng reflection and retreat and meditation. Now, tingnan po natin mga kapatid, ano ba ang kahalagahan sa atin ng resurrection? Today is the Resurrection Sunday. Why is it very important to us? What are the joys of the resurrection? To see that, nais ko po kayong samahan niyo po ako sa 1 Corinthians chapter 15, Joyce. 1 Corinthians chapter 15, beginning with verse 1. Pakilagay mo lang siya sa NIV. 1 Corinthians chapter 15, beginning with verse 1. Ako po ay babasa sa inyo sa Tagalog. Magandang Balita, Biblia. Ang nagsasalita po dito ay si Apostol Pablo. Ito po ay tungkol sa resurrection. Yan. Mga kapatid, ngayon ipinaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. So ipinapaalala niya. Today, Resurrection Sunday, panahon para ipaalala sa atin ang magandang balita. Sapagkat alam niyo po, minsan, nane-neglect natin, nate-take for granted natin. Kaya mismong si Apostle Paul ang sabi niya, mga kapatid, ngayon ay ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balita na inyong tinanggap at naging sanigan ng inyong pananampalataya. So tayong mga Christian, tayong mga anak ng Diyos, taas nga po ang kamay ng mga anak ng Diyos. Amen. Tayong mga anak ng Diyos, ito ang mabuting balita na ating tinanggap. Ito ang mabuting balita na naging saligan ng ating pananampalataya. And verse 2, naliligtas kayo sa pamamagitan nito. By this gospel you are saved. This is the gospel of the resurrection, and this is the gospel that saved you if you hold firmly to the word. So mga kapatid, there is power in the word of God. Hindi po ito basta lang words. These are the powerful words of God, inspired words of God. Heaven and earth will pass away, Jesus said, but my words will never pass away. And this is the word that you receive. This is the word that saves you. If you hold firmly to the word preached to you. Otherwise, kung hindi nyo tinatayuan, pinaninindigan ang atin pong ebanghelyo ng pananampalataya, you have believed in vain. Kaya po maraming mga tao, yung kanilang pananampalataya is all in vain. Bakit? Hindi naman po tunay. Hindi tunay. In other words, para lang tradisyon, para lang nakagawian, para lang pamahiin. Sabi nga po nung, ewan ko kung nakikita nyo sa Instagram, may post po doon, yung nagpapako sa krus. Saka yung nagpipinitensya. Sabi niya, ngayon nagpipinitensya ka, bukas mag-a-addict ka na naman. Sabi po doon. Exactly. Marami po doon sa mga nagpipinitensya ganoon, pagkatapos po ng pinitensya nila, 1-2 araw, balik na sila sa pagiging addict nila, sa pagsusugal nila, o anumang bisyo nila. Sapagkat ang kanilang paninimpalataya ay hindi tunay sa kanilang puso, they do not hold firmly to the word of God, and so they have believed in vain. But that's not the case with us. Verse 3.
Sabi po dyan, for what I received, I passed on to you as of first importance. Ang sabi ni Apostol Pablo, yung aking tinanggap na ebanghelyo, ipinapasa ko sa inyo. So it's the same. The same gospel that saved the apostles is the same gospel that saved us all. And this is the gospel of first importance. Ibig sabihin, ito po yung pinakamahalagang ebanghelyo ng ating pananampalataya. Ano po yun? That Christ died for our sins. Sabi nga po ni John, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. The Lamb of God that takes away the sins of the world. Taas nga po ang kamay ng may mga kasalanan. Good news, lahat ng mga kasalanan natin ay kinuha na ng Panginoon at ipinako niya sa krus. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Inalis niya sa inyong puso, inalis niya sa inyong buhay, ipinako niya sa krus. Kaya po siya namatay bilang handog at haing sakripisyo para mabayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Yun po ang number one importance ng ating ebanghelyo ng muling pagkabuhay. The gospel of the resurrection. Number one, first importance, Christ died for our sins according to Scriptures. Ibig sabihin, ang kamatayan ni Kristo sa krus ay hindi basta lang nangyari, kundi ito ay naganap ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos in the Old Testament. In the book of Isaiah, in the book of Psalm. It is a prophecy fulfilled in the life of Jesus. Next. That He died for our sins, that He was buried. Minsan po may mga tao, binibilang nila yung Holy Week. Kasi po, sabi ni Jesus, in 3 days, I will rise again. So, sabi nila, Friday namatay, Sabado, nakalibing, Linggo na buhay. 3 days ba yun? Di ba 3 days, dapat 24, 24, 24? No. Pero ano yung mga kapatid, in Hebrew concept, part of a day is considered a day. So, Friday siya namatay, that's a day. Sabado siya ay nakalibing, Sabbath, siya ay nakalibing, that's another day. Madaling araw ng linggo, that's part of the day. So, 3 days. Ang sabi ni Kristo, wasakin ninyo ang templong ito at itatayo ko sa 3 araw. 3 days. We don't question that. That's according to the Scripture. Na siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan, na siya'y nalibing. Actually, nalibing siya. Friday pa lang, nailibing na siya. Ibinabasa sa krus. Siya po'y ipinako 9 o'clock ng umaga, alas 12, nagdilim ang paligid, alas 3, nagdilim ang, alas 12 hanggang alas 3, nagdilim ang paligid, at siya po'y namatay ng alas 3, at siya po'y kinuha mula sa krus sapagkat Passover, bawal pong magtrabaho kapag nag-sundown kasi Sabbath. So kailangan bago lumubog ang araw, matanggal nila yung mga kriminal sa krus, matanggal nila si Jesus sa krus, maipasok sa libingan bago lumubog ang araw. So Friday, inilibing siya, Sabado, nakalibing siya, Linggo ng madaling araw, siya po ay muling nabuhay. Kung atin pong babasahin sa aklat ng Mateo, madaling araw, magbubukan liwayway, bigla pong lumindol, sapagkat bumaba ang anghel ng Diyos at iginulong ang bato. Tama-tama, dumadating yung mga kababaihan, si Mary Magdalene and Mary. At nakita nila yung anghel na nakaupo sa ibabaw ng bato. At sinabi, bakit kayo narito? Hinahanap niyo si Kristo. Wala siya dito, siya'y muling nabuhay. Napaka liwanag po sa Biblia na si Kristo ay ipinanganak. Bago siya ipinanganak, nag-announce muna yung anghel.
Anghel Gabriel nag-announce kay Mary, magdadalang tao ka. Manganganak ka ng lalaki. Yung anghel nagpakita kay Joseph, huwag kang matakot pakasalan si Mary, sapagkat yung kanyang nasa sinapupunan ay anak ng Diyos. Yung mga anghel ay umawit sa harap ng mga pastol. At kasama ni Kristo ang mga anghel sa maraming panahon, sa maraming paraan sa Ebanghelyo. At nung siya'y muling nabuhay, nandyan uli yung mga anghel na nag-a-announce. Nakadamit ng puti at nagliliwanag. Kaya hindi nyo po pwedeng pasinungalingan ang Ebanghelyo ng muling pagkabuhay. You cannot deny the gospel of the resurrection. Because the angel himself announced it. The angel himself rolled the rock in front of the tomb. And not only that, nagpakita si Kristo sa mga alagad. Nagpakita siya sa more than 500 witnesses. You can never deny the resurrection of Jesus. And in the end, nagpakita siya kay Apostle Paul. Kaya nga po siya naging apostle. Alam niyo po kasi, bago kayo maging apostle, kailangan nakita niyo si Jesus. Si Paul, nakita niya si Jesus, nagpakita sa kanya sa isang pangitain, sa isang vision on the way to Damascus. He became an apostle because Jesus showed himself to him. Na siya ay muling nabuhay. In fact, tinanong niya, sino po kayo, Panginoon? Ang sabi niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. So nobody can deny the resurrection. Ang sabi po dyan, iyan ang magandang balita na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Verse 2, naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Verse 3, sapagkat ibinibigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat. Ayun. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Ibinibigay ko sa inyo, I pass it on to you. Pinakamahalaga sa lahat. Ano po yun? Tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Verse 4, siya ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. That he was buried, that he was raised on the third day according to Scriptures. Yan. Hindi ay tulad din ng sinasabi ng kasulatan. Verse 5, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Verse 6, pagkatapos siya'y nagpakita sa mahigit na 500 mga kapatid na nagkakatipon-tipon. In fact, meron daw pong isang trial lawyer na binabasa itong mga account ng resurrection. I don't know about you, pero habang ako po ay nasa Nueva Ecija, binasa ko yung Gospel of Matthew, Gospel of Mark, Gospel of John, Gospel of Luke, Book of Acts. Saka po itong 1 Corinthians 15, all on the resurrection. Gusto ko pong sariwain uli ang sinasabi ng Biblia tungkol sa resurrection. And dito po makikita natin mga kapatid na ang ang muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi pwedeng pasinungalingan ni numan. Sabi nga po nung trial lawyer, I studied all of the Gospels, I studied all of the letters, and I can tell you beyond shadow of doubt that this is full proof that Jesus has resurrected from the dead. How do you contest the testimony of 500 people? How do you contest the testimony of all the apostles? How do you contest the testimony of even the enemies of Jesus Christ? Yung pong mga sundalo, remember? Sabi nung po ng mga sacerdote, bantayan nyo at baka nakawin ng mga alagad ang bangkay ni Jesus. So binabantayan ng mga Roman soldiers ang puntod ng Panginoon. Pero nung dumating ang anghel, niyanig niya ang paligid, ginulong niya ang bato, nagtumbahan silang lahat na parang mga patay. Nobody can deny the resurrection of Jesus. And yet, maraming mga tao ang hindi naniniwala sa resurrection ni Jesus. Kaya po ang sabi niya, verse 14. Verse 14. If Christ
has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. Kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So mga kapatid, maliwanag na ang ating pananampalataya nawawala ng kabuluhan kung si Kristo ay hindi muling nabuhay sa mga patay. If there is no resurrection, our preaching is in vain and your faith is useless. Sabihin niyo po, useless. Kasi wala po tayong inaasahan. Ang sabi nga ni Chairman sa Sunday School, pag-asa, matibay na pag-asa, sapagkat ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Iniisip ko po si La Ralph at si Rhea, nandyan sila. Kung walang resurrection, lahat po ng ating pananampalataya ay mawawala ng kabuluhan. Sapagkat umaasa sila na someday makikita nila si Kaude, si Ote, Sister Ellie, Sister Ate Silang, si Oreng, Dick Hector, lahat po yan. Inaasahan natin, someday makikita natin silang muli. Kung walang resurrection, that is baseless and useless. Inaalala ko po si Sister Mercy. Nakasama natin. First time ba mo bang naka-attend as a Mercy? Third time na. Okay, nakabalik ka na, no? Si Brother Amang. I'm sure namimiss mo na ang iyong mga loved ones. Ganon din naman Sister Lydia. Ganon din naman si Sister Baby. Ito yung mga Widows Club Society, no? Mga Widows Club Society. Isama natin si Sister Jojo, Widows Club Society. Na umaasa sila, someday I'm gonna see Rick again. Someday I'm gonna see Capio. Si Sister Cecil, nga pala, nalagpasan ko si Ka Cecil. Isa rin sa mga Widow Society. Nag-anniversary po si Sister Cecil and Capio. Kung walang resurrection, kung walang eternal life, baliwala lahat ng ating pangangaral, baliwala lahat ng ating pagpapagod, baliwala lahat ng ating pong pagbabasa at pagsasaliksik ng Word of God. Yun po sabi ni Apostle Paul. If Christ has not been raised, our preaching is useless and your faith is useless. Yun po sabi niya. Verse 15, kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling. Verse 15. More than that, if we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God that He raised Jesus Christ from the dead, but He did not raise Him from the dead. In fact, the dead are not raised. Kung hindi Siya muling nabuhay, sinungaling kaming lahat. Di po ba? Para bang sinasabi ko sa inyo na si Kagudo ay hindi namatay at lumipat lang sa Bulacan. Si Kagudo, hindi namatay, lumipat lang sa Bulacan. Sinungaling. Namatay nga . In the same way, kung hindi muling nabuhay si Kristo mula sa mga patay, sinungaling tayong lahat. Sapagkat ipinapangaral natin, itinuturo natin, ibinabahagi natin na si Kristo ay muling nabuhay sa mga patay. So kung hindi totoo, sinungaling tayong lahat. Verse 17. If Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. At kung hindi muling binuhay si Jesus, tayo'y nananatili sa ating mga kasalanan at walang katuturan ang ating pananampalataya. Nasa kasalanan pa tayo. Diba? Tinalikuran na natin ang ating mga kasalanan, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, lumayo na tayo sa kasalanan, and yet kung si Kristo ay hindi namatay at muling nabuhay, wala palang saysayon. Walang saysayon. Nandun pa rin pala tayo sa ating mga dating buhay at karumihan at kasalanan. Wala tayong pag-asa. We are totally hopeless. In fact, verse 19. Sabi po niya,
If only in this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Sa Tagalog, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung hindi na muling nabuhay si Kristo sa mga patay, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao kasi ang ating pananampalataya is zero. Ang ating pananampalataya ay hoax. Sabi ng anak ko, scam. Scam ang ating pananampalataya. Of course not. Of course not. Dito po pinapatunayan ni Apostol Pablo na hindi totoo yung mga paratang na si Kristo ay hindi muling nabuhay sa mga patay. In fact, sinabi po niya sa verse 58, puntahan po natin. Dahil si Kristo ay muling nabuhay, dahil totoo ang sinasabi ng Biblia, dahil ang salita niya ay walang hanggan, ang sabi niya, kaya nga, 15, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Sa lahat ng inyong problema, sa lahat ng inyong mga pagsubok, sa mga tukso, magpakatatag kayo. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, kung minamahal, magpakatatag kayo, huwag kayong matitinag. Yung mga ganyang mga salisalita, yung ganyang mga alinlangan, huwag kayong matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Why? Sapagkat alam ninyo na inyong pagpapagal ay hindi nasasayang. Hindi nasasayang sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Amen? Sabihin po natin, ang Diyos ay buhay. Kanta namin yan sa Sunday School nung araw. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Kanta namin sa Sunday School, God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. And let me tell you mga kapatid, we proclaim the same gospel of the resurrection. Sapagkat tunay ang kanya pong muling pagkabuhay. Kaya nga po, ito po ang salita ni Kristo. Tayo po ay magwawakas dito sa John chapter 11 verse 25. Si Kristo po nagsabi, John 11:25. Sinasabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I am the resurrection and the life. You see, mga kapatid, lahat ng tao gustong mabuhay muli. In fact, isa po sa mga turo ng Islam, kapag ikaw daw po ay naging martir sa Islam, pag ikay pumunta sa paradise, you will be surrounded by 72 virgins, all will become your wife. Ibang klase po, no? Ibang klase ang kanilang theology. Kaya po marami po sa mga Islam, yung tinatawag po na para mga, tinatawag po na mga suicide bombers, yan, sa mga Hamas, sa mga Hezbollah, sa mga Boko Haram, sa mga Al-Qaeda. Can you imagine yung pong Al-Qaeda, ano po sila? Yung tinake over nila yung mga eroplano. Remember? Tinake over nila yung mga eroplano. Mga, ano po to? Mga Saudi national. Mga may pinag-aralan, mga piloto. Tinake over nila yung mga eroplano. Ibinangga nila sa World Trade Center sa New York. 3 eroplano yung binangga nila doon. Meron pang pumunta sa Pentagon. Meron bumagsak sa Why? Dalawang tower. Why? Sapagkat naniniwala sila na pag ikay namatay sa pananampalataya, you will be resurrected in paradise and you will have 72 virgins as your wife. Can you imagine? So even the Jews, even the Muslims believe in the resurrection. Iba lang ang theology nila. How much more tayo? But let me tell you, kung ikaw ay Hudyo, kung ikaw ay Muslim, ikaw ay Buddhist, ito sabi ni Jesus, I am the resurrection. Hindi po relihiyon ang pinanggagalingan ng resurrection. Resurrection is not a religion. Resurrection is Jesus Christ. I am the resurrection. In other words, you will not have resurrection without Jesus.
Let that sink in. You will not have resurrection without Jesus. Because Jesus said, I am the resurrection and the life. You will not have eternal life without Jesus. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one will go to the Father except through me. No one. You may be the most devout Muslim in the world. You may be the most devout Buddhist in the world. You may be the most devout Jew in the world. But without Jesus, you will not go to heaven. Without Jesus, you will have no resurrection. Without Jesus, you have no eternal life. Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one will go to the Father except through me. Kaya nga po sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Taas nga po ang kamay ng mga anak ng Diyos. Amen. Kung tayo po ay sumampalataya kay Kristo, kung tayo po ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. And we have the hope of the resurrection. Kaya po napakahalaga sa atin ng resurrection. Celebrate Jesus, celebrate. Kanina habang tayo po umaawit, sana po masigla kayo, celebrate Jesus, celebrate. Sapagkat kung ako po titingin sa inyo, parang hindi Pasko ng pagkabuhay, parang Biyernes Santo ang iba sa inyo. Tingnan niyo yung katabi niyo, kung mukhang Pasko ng pagkabuhay o mukhang Biyernes Santo. Ano ba kayo, napuyat? Ano kayo, napagod kasi swimming? Kaya Pasko ng pagkabuhay para kayong Biyernes Santo. No. Ngayon po ay celebrate Jesus, celebrate sapagkat si Kristo ay muling nabuhay. Kaya po ang mga alagad talaga pong nagsisisigaw. Nabuhay na si Kristo. And that's what we celebrate today. Kaya po ngayon, marami tayong pagkain dyan. Meron tayong puto, meron tayong pandesal, marami tayo dyan. We celebrate the resurrection of Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat napakatibay ng aming pag-asa sa Ebanghelyo ng muling pagkabuhay. Na dahil si Kristo ay namatay para sa aming mga kasalanan, kinuha na, nilinis na, hinugasan na lahat ng aming mga kasalanan. At dahil si Kristo ay muling nabuhay, kami rin ay muling bubuhayin katulad ng aming Panginoong Jesus. And that is where we stand. That is where our faith is. And nothing can move and shake our faith in the resurrection of Jesus Christ, our Lord. We give you the honor and the glory and the praise in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. God bless you.